Good day everyone, especially to you ma'am. My name is Alaysa Padsa and this is my topic report. So, sa development of education and culture sa BARM, tatalakayin natin ang mga progress, challenges at future direction sa aspect ng education at culture sa Bangsamoro Region. Sa pamamagitan nito, mas maiintindihan natin kung paano nakakatulong ang dalawang sektor na ito sa pag-unlad ng community at pagkakakilanlan ng Bangsamoro people. So, ang BARM ay officially naitatag noong 2019 at mula noon ay naging priority ang pag-straighten ng education at culture. Mahalaga ang education para sa skills at learning ng tao at mahalaga naman ang culture para sa identity at values ng community. Kaya ang goal po ng aking presentation ay pakita kung ano na ang achievements, ano pa ang challenges at ano pa ang next step para mas mapalakas ang dalawang sector na ito. Historical context naman, bago pa man ang BARM, maraming limitation sa access to quality education, lalo na sa mga conflict-affected areas. Kahit may colonial influence noon, na-preserve pa rin ng mga tao ang Muslim Mindanao culture tulad ng customs, belief, music at traditional practices. Ngunit, maraming hadlang sa pag-aaral tulad ng conflict, kahirapan at kakulangan ng schools, kaya naging mababa ang literacy rates sa ilang lugar. And dito natin makikita na education at peace and order ay magkaugnay. Education development in BARM, sa education naman, malaki ang development na ginawa ng BARM government. May localized curriculum na mas akma sa culture at pangangailangan ng Bangsamoro learners. May madrasa education program na nagko-contribute ng religious at secular learning. Tumaas na rin ang enrollment at mas nare-reflect ang Bangsamoro identity sa mga lesson. Pero may challenges pa rin tulad ng kakulangan ng teachers, kulang sa schools, buildings, sa remote areas, at yung security risk na minsan naapektuhan ang class attendance. Kaya continuous effort pa rin po ito. Culture development in BARM, pagdating naman sa culture, malaking hakbang ang preservation ng arts, music, literature, traditional attire at ng dances. Suportado po ito siya ng Ministry of Culture, Arts and Tourism or MCAT sa pamamagitan ng festivals at cultural programs. Sa education naman, itinuturo rin ang history at local languages gaya ng Tausug, Maranao at Magindanaon. So, ang epekto nito ay lumalakas ang Moro identity lalo na sa kabataan at mas nagiging united ang community sa pag-preserve ng heritage. Education and culture synergy. So, ang education at culture ay magkatuwang po sa development. Gamit ang education, nagpapasa at nagpre-preserve ang cultural values sa bagong generation. Sa kabilang banda naman, ang culture naman ay nakaka-motivate sa mga learners dahil nakikita nila ang sarili nila sa mga lessons, history at school activities. Dahil sa synergy na ito, mas nagiging sustainable ang development dahil may knowledge, skill at cultural pride ang mga tao. Future directions and conclusion. So para maging mas successful ang development ng education at culture sa BARM, kailangan ng mga strategies tulad ng pag-expand ng access sa remote communities, teacher training and facility improvement at pagpapanatili ng peace and security para tuloy-tuloy ang learning. Mahalaga rin ito sa mga kabataan para maging active sa culture preservation kasi sila ang next leaders ng Bangsamoro. So, in conclusion, education at culture po ay parehong foundation ng empowerment at unity sa BARM. Kapag matatag ang education at culture, mas nagiging matatag din ang identity, confidence at development ng buong region. And that's all. Thank you for watching.